bankrupt ang negosyo ng Reyes family? Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ay nako, grabe mga kadadis Frankie. Ang mga supporters ni Daddy Frankie nangangalaiti sa family ng Reyes family, mga ka-idol ha. Pinuntahan pa talaga si Daddy Frankie. Ano daw ang dahilan? Manghihingi na naman. Dagdag puhunan na naman. Tapos hindi nila pinapahalagahan. Yan po ba ang kagustuhan nila punto por punto? Nang sabi ng karamihan ay walang hindi concern po ang pamilya Reyes ang naibigay tulong ang pampuhunan ni Daddy Frankie punto por punto. Marami pong naiinis po sa family Reyes dahil sa kapabayaan kung bakit na-bankrupt ang kanilang negosyo na binigyan ng panahon at oras at binigyan ng malaking puhunan ni Daddy Frankie. Sabi pa nga ng karamihan, tama na po ang pagtulong sa kanila, Daddy Frankie, dahil hindi nila pinahalagahan yung tulong na binigay niya sa iyo, sa kanila, at saka sa mga sponsor maraming deserving na matulungan, punto por punto, sabi ng ibang supporters. Sabi naman po ng ibang, wag po paghusga kasi po wala po tayo sa kalagayan nila. Hindi rin po madali ang kanilang ginagawa, according ng ibang supporter. Dahil mga ka-idol, nangyari po mga ka-idol na akala ni Daddy Frankie na maging maayos, maging successful ang kanilang plano punto por punto. Of course, si Daddy Frankie naging proud pa ito dahil unang-una nakikita yung porsigido sa pagtaguyod ng kanilang negosyo. Sabi pa ng iba, huwag lang mainggit sa kanila, they are trying best, matanda na rin ang magulang nila. Dapat nga retire na sila pero nagtatry pa rin mga Pilipinong mapanghusga, according ng ibang supporters. Sabi pa nga ng iba, talaga po ganyang inay kung gustong mabuhay, sikap at tiyaga. Actually mga ka-idol, total malalaki naman ang anak na ng isang teacher. Di dapat sila ang nagmamanage ito punto por punto. Hindi inaasa lang din sa magulang. Ang lalaki pa naman ang katawan mga ka-idol. Hindi naman ibig sabihin pinhinusgahan ni Kuya SMB what we call this, ang kakayahan nila punto por punto. Ang point lang naman ni Kuya SMB, sana naman bigyan nila ng pagpapahalaga, effort, kasi sa panahon ngayon kapag magnegosyo ka talaga mga ka-idol, hindi yung saga, pagtitiis, at kailangan maging alerto ka sa lahat ng bagay. Ganyan talaga mga business, kailangan mag-eksperimento. Kung ano mga click, ang importante di susuko. Correct. Tama po mga ka-idol na bakit mabagsak, ma-down man kayo or umangat, bawal sumuko punto por punto kasi pinasukan nyo yan. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kasi ang nangyayari po dyan, naging mayabang na po daw ang lalaki, na ang kanilang mga ginagawa mga ka-idol. Alam niyo sa totoo lang mga ka-idol, ang pasyente po dito na yung na-stress na teacher po mga ka-idol, lalo pong ma-stress sa ginagawa ng Reyes family actually. Sabi pa nga ni Janet ng ibang supporters, maraming natulong ibinigay sa kanila kasi hindi sila marunong magdala ng negosyo at perang binigay sa kanila. Daddy Frankie, ibaling na lang sa iba ang tulong siguro sa kanya-kanya siguro silang what we call this, kuha ng pera sa tindahan nila. Yun po mga ka-idol, kasi malulugi po mga ka-idol kung everyday na lang yung pangangailangan nila doon kukunin sa tindahan nila punto por punto. Malulugi talaga sila sa mga ka-idol. However, kung magtinda kayo dapat separate yung panggastos, yung pang araw-araw, hindi kukuha sa tindahan. Kasi ang nangyayari po diyan, ang mga anak umaasa lang din sa kita ng tindahan. Parang nandoon yung kapabayaan
kung bakit nangyari po ang nangyaring pag-bankrupt ng kanilang tindahan. Kung mayroon para sa akin, kung mayroong kooperasyon ang bawat isa, concern ang bawat isa, hindi po mangyayari bankrupt punto por punto. Kung sinabay nila ang sipag at tiyaga ang kanilang pagninegosyo. Sana sabi pa nga ng iba, sana focus lang sila sa isang negosyo. Importante ang pera sa negosyo lang, huwag ilaan sa ibang gastusin. Kaso parang hindi sila maingat sa pera, sayang lang yung itinulong sa kanila ng mga sponsor according ng ibang supporters. Tinawagan lang ng pera kasi hindi pinaghirapan kasi para wala sa kanila. Sayang. Totoo po yun mga ka-idol Kasi kung yung pagninegosyo hindi lang po nawaray, hindi to harumamayla. Dapat focus ka talaga sa yung ginagawa punto por punto. Ang lalaki pa naman ng mga anak at lalaki rin mga ka-idol. Sana tinutulungan nila yung kanyang tatay. Hindi ba kasi ang tatay niya medyo may edad na rin mga ka-idol. Sabi pa nga dito, sinayang pagkakataon na umangat sana ang buhay nila pero di yata binigyan ng oportunidad na magtulungan para umunlad ang buhay nila according sa ibang supporters sponsor ni Daddy Frankie. Actually mga ka-idol, simulat sa pool marami pang naibigay na tulong sa kanila punto por punto. Ngayon mga ka-idol, sa kapabayaan, dahil sa kakulangan, hindi nagtutulungan, walang concern sa bawat ginagawa nila, hayan itutuloy ang nangyari mga ka-idol. Bagsak lahat, bankrupt lahat, ang sa kanilang pinasukang negosyo. Dapat tumulong daw yung mga anak, panay lalaki pa naman, diba? Dapat tumulong sila sa dapat alam ng mga anak na ang nanay niya may problema sa pang-iisip, ang tatay niya matanda na. Dapat yung mga anak na medyo may malaki naman dapat sila mamanage ito punto por punto kung totoong minahal nila ang ginagawa nila at lalong kung mahal talaga nila ang kanilang magulang. Daming sobrang deserving tulungan, Daddy Frankie, ganun din ang pagbinigyan niya ulit. Ayan, ganun naman na ulit mangyayari. Wag naman sana kung bigyan kayo ulit. Parang kasing ugali din ito ni Ansing Si Ansing, bigyan ng baboy, wala na. Hindi na bibili, bibigyan uli. Siguro na mapapanood nila siguro kay Ansing. Si Ansing binigyan, kahit tayo pa kaya. Sabi nga na, teachers talks like she knows all. Wala, hanggang mahirap naman mga kaido kung hanggang salita lang tayo. Wala tayong ginagawa. Ang problema, nandun na yung mga ideas ang teachers dahil alam niya ang mga ideas anong dapat gawin. Ang problema, ang mga anak kung naniniwala sa kanyang nanay. Yun lang po dun mga kaidol. Sabi pa nga ng sayang ang tulong ni Daddy Frankie sa inyo. Daddy Frankie, sa iba ka na lang tumulong, tigilan mo na yung pagtulong sa kanila. Hindi na pinahalagahan ang ginagawa nila Daddy Frankie, di ba? Mahirap katulad po, mahirap ang paaral ng bata kung walang porsigido sa pag-aaral. Laging bagsak. Anong dapat gawin? Stop. Kasi nagsasayang tayo ng panahon sa pagtaguyod sa pagpaaral sa kanila mga ka-idol. Di ba yung ganun? Saka wala silang hindi nila pinapahalagahan ang binigay ni Daddy Frankie, special mga sponsor. Kung nakikita nila na wala man hindi nagbabago, ganun pa rin, hingi pa rin sila ng mga ibang ayuda, it was better itigil na. Alang-alang sa ikakatahimik ng buhay at hindi ma-stress si Daddy Frankie. Sabi pa nga ng iba na doon ka na lang sa Daddy Frankie tumulong, mas deserving at mas kailangan tulungan punto por punto. Ganun lang po dun mga ka-idol ang point ni Kuya SMB. Nag-expect ang Family Reyes na may matatanggap rin silang biyaya. Ang laki ng mga natanggap nilang pera galing sa mga sponsor. Sana may naisave sila dahil unlimited ang sponsor magbigay sa kanila punto por punto. Nandun na nga sana ang problema, hindi nila pinapahalagan. Umasa lang din sila katulad sa that already. Umasa lang, katulad sa asawa ni Ansing na malaom-laom. Umaasa. Akala nila bibigyan pa sila uli.
Oo, tama na yun. Oo, ang lalaki ng katawan ng mga anak mo eh. Dapat kung may plano ang inyong mga anak, hindi mangyayaring ganyan. Ang problema, umaasa lang din. Huwag niyong isisi sa mga magulang, kay tatay man yan or sa nanay, isisi sa mga anak. Kasi dapat ang mga anak mag-manage ng punto por punto. Kasi sila ang medyo malakas at medyo normal ang pang-iisip. Kung iaasa na lang sa nanay niya, alam niya, nga nandun yung point ng nanay niya ay isang teacher, pero ang teacher na may problema. May problema sa pang-iisip. Ganun lang po dun mga ka-idol. Alam mo yung mga ka-idol sa nangyari po, sila po ang mga anak lang mismo ng teacher ang makakamatay nito sa kanilang sariling nanay punto por punto. And of course, siguro mas manainam kung magtrabaho na lang sila. Yun ay walang lugi, Daddy Frankie. At least meron silang hinihintay na sweldo. Diba? Tsaka may edad ng mga anak nilang lalaki at malalaki pa. Diba? Correct. Kung magtrabaho na lang sila punto por punto. Bakit umaasa pa sila sa magulang? And of course, sabi pa ng Karamedi, dapat bigasan negosyo nila para walang masisira. Sayang naman. Nandun, di ba sabi, diskarte, pamaraan, ideas na ano dapat gawin. Nasa kanila na po, may edad na po sila. Hindi yung kailangan pa talaga na yung iba pang tao ang magturo sa kanila. Alam nilang ginagawa nila. Wag tayo magtaka kung bakit nangyari to sa Reyes family sa pag-bankrupt ng kanilang negosyo. It's because sa kanilang kapabayaan. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kung binibigyan niyo ng pagpapahalaga ang mga ginagawa ninyo, may pagmamahal, concern, since may determinasyon kayo sa inyong ginagawa, hindi mangyayaring bankrupt kung mayroong kooperasyon ang bawat isa. Sabi pa nga dito, Daddy, tama na po yung tulong ibigay ninyo sa kanila. Yung iba naman itulungan nyo nangangailangan. Thank you, more blessings, Daddy Frankie, according ng ibang supporters. At according naman sa iba, Tatay Simon, tiyaga ilang po at wag na pansinin ang mga taong mga panghusga. Pag sandi po, simba po kayo, may awa ang Panginoon. Ganun lang po dun mga ka-idol. Sana si tatay, yung tatay nila sana, yun ang nag-guide. Dapat nakikinig rin sila sa kung ano ang advice ng teacher, yung nanay nila. Hindi yung parang wala lang pakialam, magtrabaho okay lang, kung hindi okay lang, 'di ba? Wala. Hindi 'yun concern Hindi 'yun hindi 'yung pwede, hindi 'yun makakapasa. Pang ugali. Kung pumasok sa isang negosyo. May diskarte po diyan, punto por punto. Kung alam niyo nakakasagabal na ang isang tao, mas better umiwas na. Alright? Ganun lang po dun mga kaidol. Kung nakikita ninyo ang tao hindi binibigyan ng pagpapahalaga, ang ginagawa, wala man lang ambag, mas better, distance na. Yun ang karapat-dapat. Yun ang dapat gawin. Yung kung hindi man sila magkikilik sa business, mas better, maghanap na lang ng trabaho. Sure pa, yun hindi pa malulugi. Ang kailangan lang nila doon, yung malakas ang pangangatawan na ma-fit to work sila at makapasok sa trabaho. Ano ko sayang gandang gulay, may kitubo pa sa discard. Totoo po yun, Chunky-chunky lang mga ka-idol. Oo. Total yung gulay dun, kung tutusin, kung magtanim sila ng gulay. Kahambat marami bang pera, magtanim sila ng gulay, hindi umaasa sa mga bili-bili. Diskarte po mga ka-idol. Magtanim sila ng gulay, malawak ang kanilang paligid. Na pwede tamnan nila. Habang nagtatanim sila, ang nanay nila nasa tindahan, ang tatay nila nasa tindahan. Alam niyo mga ka-idol, hindi naman panghusga po. Diskarte po ang kailangan kung magpumasok ka sa negosyo. Hindi yung pasok lang, okay lang. Kung hindi, okay lang, di ba? Dapat kailangan talaga dun yung malasakit at mahal mo ang ginagawa mo. Dapat kailangan dyan na diskarte din. Paano mapalago ang negosyo. Huwag kayo umasa kung sinong papasok sa inyo at kung sinong bibili sa inyo. Gumawa rin kayo ng paraan paano mabenta ang yung mga ibibenta na sa ibang tao. Ganun lang po doon mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB. Sigurado ako hihingi uli. Yung pagtawag, anong point nun? Siyempre. Anong dahilan? Bakit kailangan pa ba ipaalam kay Daddy Frankie?
Gumano, siyempre nandun yung hiya. Why na tumawag sila kay Daddy Frank, pinutan ni Daddy Frank, it's because nandun yung point, ma'am, na hihirit pa sila uli ng puhunan, punto por punto. Please comment section below mga kaidol. Ang sabi pa nga ng iba, ang dami kasi nilang iniisip pero di pa pinagpahalagahan ang unang business pa sa iba-iba. Iba-iba. Sila nang isip sila magtulungan sa tindahan, sa kanya-kanya naman po kasi sila, di ba? Wala, no improvement, hindi magkiklik ang isang negosyo, kung paiba-iba na wala naman sa seryosong gawa. Nalito ang daming negosyo sa kinukwento, huwag tulungan, minsan lang dapat tumulong, ang daming ibang umaasa. Di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Hep hep, yun talaga mga kaidol nangyari. Hindi big sabihin naman na inaano ko sila, inusgahan ko sila. Yung kaya nila mga kaidol, yung anong dapat gawin. Kasi kung patuloy ng ganyan na hindi walang tulungan, magkanya-kanyang business, na walang kooperasyon, walang kooperasyon sa bawat isa, ay nagsasayang po sila ng oras. Daddy Frankie po, tama po ang tulong sa pamilyang yan. Marami na pong nangailangan na tulong, malalaki na ng mga anak nito. Mga tamad, umaabuso pa sila. God bless. Diba? Ito lang nila nasusukat na hindi binigyan nila ng pagpapahalaga ang kanilang na binigyan ng mga sponsor panimula sa kanilang pagbibusiness. May kapabayaan. Amang kurinti si Tatay Simon, dapat siya na may dapat alam niya ang ginagawa niya, alang-alang sa kanyang mga anak na alam naman malalaki, dapat siya nagko-control din ito. Ganun lang po dun mga kaidol. Ang problema nito mga kaidol, medyo matigas din ang ulo ng mga anak kung bakit nagkakaganito. Kasi lagi kong sinasabi, kapag may kasusyo ka sa negosyo, even family, kung walang pagtutulungan ay hindi makiklik ang business, punto por punto. Nasayang lang yung nasimulan nila. Kakalungkot naman, di ba? Nagsayang sila. Sinayang nila yung binigay ng sponsor, Daddy Frankie, panimula ng panghahanap buhay na sana nila. Ang problema, sinayang talaga nila mga kaidol. Sinayang nila punto por punto. Kaya Daddy Frankie, pag may negosyo, dapat pang kinuha nila na ginagamit nila, may bayad para makabalik yung kapital. Kasi kung lahat ang kailangan nila sa loob ng bahay, dyan din yung naasa na walang balik, talagang mauubos ang kapital. Yes, absolutely, 100%. Hanggang maubos dapat, kasi kahit isa sa kanila may trabaho na may sweldo para may bumalik sa kanilang kinukuhang konsumo sa tindahan according ng ibang supporters ni Daddy Frankie. Sabi nga ni ibang, wag kayong susuko, Tatay Simon at Teacher Sally. Tuloy lang ang negosyo, baka dyan tinapay, swertihin na kayo. God bless sa family. Sana, God bless. Sana maging swerte sila sa kanilang ginagawa. Huwag lang puro kuda. Dapat may ginagawa din. Kasabi pa nga niya, nung nakarang araw, 1,000, pangalawang araw, naubos, 1,500 ang kita. Sana tuloy-tuloy na. Huwag niyong ipakita kasi sayang po mga kaidol. Sobrang sayang po talaga mga kaidol. Kung wala din na, sabi pa nga, napakaganda po ng gulayan niya noon. May isda at konting groceries pa, kaya marami talagang bumibili araw-araw. Kung yung ginagastos ninyo sa pagkuha ng gamit sa bakery ay dinagdag ninyo lang sana sa unang negosyo gaya ng bigasan at dagdag paninda, malaking tulong na sana yon sa pang-araw-araw ninyo. Napakalaking tipid din ng gulayan sa pagkain ninyo dahil kapag malapit ang masira ang gulay, pwede nyo pang i-recycle na paninda gaya ng lumpiang gulay o kaya ay ulamin ninyo para wala kayong gastos sa ulam araw-araw. Matuto po mga kaidol na mahirap po ang padalos-dalos na desisyon. Ngayon lalo na napakamahal ang mga bilihin. Ang pinili yung bakery ay nangangailangan ng puyat matinding lakas ng katawan. Hindi rin po lahat ang magagawa ninyong tinapay ay mabibenta araw-araw. Kung ikikwintahin natin ang gasto sa mahal na ingredients at taas singil ng karga ng tangke o gasol, ngayon baka malugi lang kayo.
Kaya sana po mag-focus na lang kayo kung anong naumpisahan ninyo punto por punto. Sana nga po ay may tumulong sa inyo para maibalik ulit ang gulayan, at kung gusto ninyo talaga sabayan ninyo na lang din ng paggawa ng tinapay. Magtulungan po kayo bilang pamilya para ikakaganda ng buhay ninyo, at makiusap, huwag na po kayong magpautang dahil alam nang natin lahat sa iyan dahil kung bakit kayo nalulugi. Punto por punto. Andun lang po mga ka-idol, yung ni Kuya SMB na kailangan magtulungan. Kung doon sila masaya sa na magtayo sila ng bakery, halabira. Sana hindi na nangyayari na malulugi pa. Ipakita sa publiko, ipakita sa mga sponsor na what we call this, na hindi kami ganoon. Ganito kami. Nagkaroon ng problema. Babawi kami. Ganoon. Babawi kami. Huwag nyo kaming husgahan na ganoon. Hindi kami ganoon. Babawi kami. Dapat agresibo kayo. Gawin yung inspirasyon kung ano ang nangyari sa una. Dito kayo humugot para mas maging masipa kayo, mas makakuha kayo ng diskarte para hindi kayo malugi sa itatayo nyong bakery punto por punto. Ayan mga ka-Daddy's Pranky, hanggang dito na lang po mga ka-idol. Ang mission ko ay magkaisa magtulungan para maging solid pulido ang Daddy's Pranky community sa tulong po ninyo. Ayan, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Sana balang araw, Ma'am Tatay Simon at Ma'am Teacher Ma'am Sally, at sana maging maayos na po ang lahat at maging matagumpay kayo sa inyong plano punto por punto sa gabay ng inyong mga anak. Hanggang dito na lang po mga ka-idol, mga ka-Daddy's Pranky. Again, this is Kuya SMB para siguro punto por punto, back to back and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless, mabuhay tayong lahat.